Itigil ang kasal! Umaalingaw na boses ng isang babae sa kalagitnaan ng seremonya ng kasal. Biglang napatigil ang pari. Pati ang lahat ng mga taong naroroon napalingon sa babaeng sumisigaw habang umiiyak. Tinangka pa siyang pigilan ng mga lalaki na nakasuot ng black long sleeve na malamang mga bodyguards. Kaagad naman siyang binitawan ng mga bodyguards nang suminya si Vincent Altamirano. Ang lahat ng tao ay nakatuon ang mga mata sa babaeng dahan-dahan ang mga hakbang patungo sa kinaroroonan ng kinakasal. "Who are you?" Panimula ni Vincent na sa pagkakataong iyon, tila ba sasabog na ang puso, sanhi ng sobrang kabang mas malakas pa sa mga nagkakarirahang kabayo. "Ako si Celine. Ako ang tunay mong fiancé." Lumuluhang paliwanag ni Celine. "Sorry, ngayon lang ako nakarating. Kahapon lang ako nagising mula sa pagkakoma." Dagdag pa ng babae. Puno ng pagtataka ang bumalatay sa mukha ng lalaki. Mas lalo pang kumunot ang noo niya. Oo nga, galing siya sa isang aksidente. Pero si Barbara ang kasama niya. Yun ang sinabi sa kanya ng kanyang pamilya, pati na rin ang pamilya ni Barbara. Sa madaling salita, si Barbara ang kanyang fiancé. Ngunit hindi nawala ng pag-asa si Celine. Alam niyang maaalala pa rin siya ng lalaki. Biglang sumakit ang ulo ng lalaki na para bang nagbabadyang sumabog kapag magpupumilit pa siyang alalahanin ang nangyari. 11 buwan na ang lumipas, masaya ang magkasintahang Vincent at Celine at nagkukulitan pa ang dalawa habang binabaybay ang matarik na kalsada mula Quezon hanggang Manila. Hindi napansin ng lalaki ang truck ng gulay na papalapit. Sobrang bilis ang takbo nito. Huli na nang makita ni Vincent at sumalpok ng truck sa kanilang kotse. Nawalan pala ng preno ang truck. Kinuha si Vincent ng pamilya na mula sa public hospital at dinala sa pinakamagandang hospital sa Manila. Samantalang si Celine nananatili sa public hospital sa Quezon. Tama ang iniisip nyo. Hindi gusto si Celine ng pamilya ng lalaki. Simple lang kasi ang buhay ng dalaga. Nagkakilala ang dalawa sa isang party nang si Celine ay nagtatrabaho bilang isa sa mga waitress. Isang tingin pa lang, nabighani na kaagad si Vincent sa magandang si Celine. "Itong singsing na suot ko, bigay mo ito sa akin." Lumuluha ang dalaga habang patuloy sa pagpapaliwanag. Ngunit sumabat si Barbara. "Huwag kang maniwala dyan, Vincent. Baka kung saan niya nakuha yung singsing na yan." Inilabas ni Celine ang mga larawan nila ng lalaki, ang mga masasayang larawan nila na magkasama. Mas lalo pang naguguluhan ng lalaki nang makita sa larawan ang kanilang engagement. Gustong pigilan ni Barbara si Vincent, ngunit tila ba nabibingi na ito. Hawak niya ang kanyang ulo habang patuloy na iniisa-isang tiningnan ang mga larawan na naroroon sa loob ng cellphone ng babae. Bumaling siya sa babaeng pakakasalan niya sana sa araw na yun. Matalim ang mga titig na ipinukol niya dito. "Bakit ka nagsisinungaling?" Mahinahon ngunit madiin niyang sigaw. "Bakit kayo nagsisinungaling sa akin?" Sigaw niya habang nilingon ang mga magulang na noon ay natutulala na lang. Malaki ang naitulong sa pagbabalik ng alaala ni Vincent ang paglitaw ni Celine, lalong-lalo na nang makita niya ang larawan nilang magkasintahan na masayang magkasama. Wala nang dahilan para ituloy pa ang kalukuhang kasal. Umalis sa simbahan si Vincent kasama si Celine. Laking pasasalamat ng binata at naglakas ng loob pa rin ang babae na sumugod at harangin ang kasal kahit hindi pa ito magaling.
Walang nagawa ang mga matapobreng magulang ng lalaki, pati na ang mapagsamantalang si Barbara. Ginawa na nila ang lahat, subalit ang tadhana na ang gumawa ng paraan para muling magtagpo ang magkasintahan na labis na nagmamahalan. Nagpakasal ang magkasintahan matapos tuluyang gumaling si Celine mula sa pinsala ng aksidente. Sa pagkakataong iyon, sinisigurado nilang wala nang mangyayari pang aberya at sa wakas, natuloy na rin ang kasal na inaasam-asam ng dalawa. Nagulat pa si Vincent at talagang hindi niya inaasahang darating ang kanyang mga magulang sa mismong seremonya ng kanilang kasal. Humingi ng tawad ang mga magulang ni Vincent. Pinapangako nilang pakikitunguhan nila ng maayos ang kanilang manugang mula sa araw na iyon. Sa paglipas ng mga taon, napatunayan ng mga biyenan ni Celine na siya ay karapat-dapat at sapat para sa kanilang anak na si Vincent. Biniyayaan ang mag-asawa ng dalawang supling, isang panganay na lalaki at bunsong babae na spoiled sa kanilang lolo at lola.